We are at Boracay. 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 So very excited ang mga person. Saan tayo pupunta today? Boracay. Charot. Boracay. Goodbye Philippines. Hi, Boracay. Hi Boracay. This is gonna be our first travel as a family. Solo family, di ba? So parang ano siya, big achievement and also big challenge din kasi like hindi talaga kami marunong mag-book ng tickets nung una. Kinailangan talaga namin mag-research. Marami kaming natutunan and hopefully marami kaming ma-enjoy. Yes, kasi we're gonna be celebrating a very special occasion once we arrive there. Wow! Ating siluhin ang ating bag. Ano bang gagawin natin next? I think ipapa-approve muna natin ang power bank. Kaya ano din ang ating luggage. Mag-wait lang kami hanggang 6:10 para mag-flight. So, English. So, ayun guys. Salilin lang kami dito sa kiosk. Oh my God, sorry. Ito yung boarding pass na ito-present natin. Ayan, rolling na yan. Ayan guys, so na-approve ang ating power bank. Actually, medyo ino-overthink namin kasi na ma-confiscate siya. So yun naman pala, hindi naman pala ganun kahigpit. Basta pasok ka dun sa criteria and then ipapaalam mo talaga kasi isusulat pala nila sa boarding pass yung capacity ng power bank mo. So yun. Ako manain. Oo nga sa sobrang excited, ang flight namin 6:10, alauna ng madaling araw, nandito na tayo sa airport. hi everyone, I'm back. Malapit na yung plane namin. Ayan, so boarding is about to start. Ay, nag-start na yung boarding actually. Boarding! Tayo sa loob ng plane. Yay! Malapit na talaga. Ayan, so mag-iini-mini-mini mo tayo. Ini-mini-mini mo. Saan kaya? Charot lang. Yan. Dati nanonood lang ako ng vlog na dumadating sila sa airport ng Katiklan. Ngayon tayo nang nandito sa airport ng Katiklan.
Gagawin natin DIY tayo ngayon. Magta-tricycle lang tayo since hindi naman tayo yayamanin. Yung iba may mga sundo kasi syempre mga yayamanin yan sila. Tayo, ano lang tayo, dito tayo. Pakibigay na kay kuya mo. I am so happy right now. It's so warm. Hindi na ako nasasuffocate sa lamig. Ngayon, masasuffocate na ako sa init. Pero masaya pa rin, di ba? Ngayon, pupunta tayo sa may tricycle. Ayan. Alright. Okay. Thank you, Kuya. Tatlo po, si Sir Sean, si Rosida po, and si Sir Miguel. Kita ko na yung Charles. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day and every word you say. Kabababa lang namin sa ferry boat ba ang tawag doon. Grabe yung alon. Yeah, pero sa ganito, normal lang yun. Okay pa yun kasi sunny weather naman. So, okay. So ayun na, nakatapak na tayo sa Boracay Island after 8 years. Yes. Kaya, welcome to Boracay. So ngayon, sasakay kami ng e-trike papunta sa accommodations namin, which is Johnny's Beach Resort. Sa Station 1 siya. Balita ko masarap daw yung restaurant nila, which is Mayas. At let's hope na papayagan nila tayo mag-early check-in kasi parang saktong 8 a.m. pa lang nitong pagdating namin. So yeah. So ngayon, nandito na po tayo sa Tagban Jetty Port. As you can see, the beautiful ocean, it reflects the lights of the sun in the solar system. And let's go catch up our mother. Pansin ko lang, kasi both ways, left and right, position natin is parating pa lang, as in, kararating lang ng Boracay. Yung mga mukha ng position namin na pararating pa lang, nakangiti. Pero yung alam mo nasa left side namin, ang lulungkot na ng mukha kasi paalis na sila ng Boracay. Ano kaya mangyayari next? Please be tuned. Please be tuned. Ano daw? Parang we are at Boracay! As you can see sa mga malalaking letra na yan, B-O-R-A-C-A-Y. Boracay.
Yan, so nandito na tayo ngayon sa Eat Right, papunta sa Joni's Beach Resort. Looking forward to this accommodation kasi maganda naman yung reviews. No, totoo. Sana hindi budol, charot. Sana ma-accommodate tayo ng maaga kasi wala pa tayong tulog. Sana makapag-kain agad tayo kasi water therapy ako ngayon. Pero dahil nandito tayo sa Boracay, hindi muna ako magda-diet. Lemon therapy muna tayo. Lamig ng hangin ngayon dito sa Boracay. Fresh na fresh yung masisingot mong hangin. Tsaka malamig lang kasi talaga yung panahon ngayong January eh. Parang record-breaking yung baba ng temperature na nare-record. Ang ano rin lang namin, isa naming hope is sana talaga maganda yung sunset sa stay namin dito. Like, hindi maraming masyadong clouds. Kasi yung sunset talaga, one of the most unforgettable moments pag nasa beach ka. Ito na pala, nandito na pala tayo sa Joni's Beach Resort. Ayan, so nakarating na tayo. At talaga namang merong tumulong agad sa atin. Ito yung Joni's Beach Resort. Ito yung binook namin sa Klook. Yes. Thank you po. Are happy to inform you po that we have upgraded your room to our suite room po siya. It's a lifestyle bed po located on the 4th floor po siya with sea view. Sea view? Oh, may sea view pa. Oh, wow, thank you. Room po natin will be ready around 1 or 1:30 po. But you can leave naman po your luggage with it. So you can take it home po. Sa accommodation niyo po includes breakfast po siya. Then this will be your breakfast ticket po starting tomorrow po siya until 26 po. Just give us a call lang po just in case if you're interested with the activities po. We can arrange it for you. You're welcome po. Ayan, so ika-guide tayo ngayon sa Mayas, which is ang restaurant ng Joni's Beach Resort. Meron kaya silang welcome fruit shake. Oh my God, ang ganda ng beach! Oh my God! Can you see that, guys? Wow! Ayan! Hi guys! Kuya, ang galing nyo kumuha. Paano nyo natutunan yun? Wala pangalan nyo, kuya. Kenneth. Ilang taon na po kayo? Ayan, so nandito na tayo ngayon. Naglalakad sa Station 1 papunta sa aming breakfast. Ano ba? Saan ba tayo mag-breakfast? Yung kulay mang yan. Try nga natin kung talagang masarap. Very budget friendly daw siya, pero sulit daw naman sa lasa. Sinasabi nilang budbod, tsaka yung bulasing ba yun? Gusto ko yung tikman. Tapos yun, talagang white na white yung sand dito, guys. Pag nakikita mo sa vlog, kala mo, gets mo na yung ganda. Pero pag nandito ka na talaga, Parang mangingilabot ka. Sabi mo parang panaginip lang yung na to. Oh my God, nandito na talaga tayo. Tayo dagat. Excited ako mag-swimming. Kailan ba tayo magsiswimming? Hindi tayo nakaprepare ng mga damit kasi kakarating lang natin. Gusto natin makapag-breakfast. Since ang aga natin dumating, 1:30 pa daw available yung room. Kaya maglibot-libot muna tayo.
Sexy ni ate, naka-ano lang, matibak lang siya. Sana all. Kaya mo din yan, ma'am. Ala, tatakbuhan pati mga isda. Nain siya, laymang yan. Yada, kasi ano lang ito ng bahay niya. Nasaan? Ay, ang ganda dyan, yung sa mga grotto. Ano, may Feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky. Dance, dance in the summer heat. Feel the rhythm, move your feet. Sun and sand, so sweet. Ayan, so rolling na tayo. Nandito tayo ngayon sa Kulay Mangyan, Station 1 for our breakfast. Ang in-order ko is yung garlic chicken, and then ang in-order naman ni Mami ay Bulasing, tsaka special budbud. Kasi yung nakikita ko sa Facebook na must try daw dito sa Kulay Mangyan. In order ko ay liempo at extra rice. ako naman in-order ko is garlic chicken and garlic kangkong. Sinayaran natin lahat dito sa in-order namin, 700. Not bad na rin. Kasi talaga dito sa Boracay, plus best friend pa, mahal talaga dito. Kaya kailangan pag pupunta ka dito, may budget ka talaga. Yun, so yung garlic chicken nila, okay naman yung pagka-season. Ano siya, like, na-expect mo na seasoning pagdating sa mga ganitong ulam na chicken. Sakto lang. Tikman ko naman yung garlic kangkong. Sasarapan ako sa garlic kangkong with liempo. Yung ayaw mo yung pagkain mo yung tipong medyo lang yung lasa. Tapos yung makikita mo naman yung view. Wala na. Ano na, talo-talo na lahat. Lang ang pagkain mo, huwag mong bibilisan kasi enjoy mo yung view. Parang nag-iiba talaga ang lasa ng pagkain pag nandito kayo sa Napansin ko, to order siya, may to order. Parang tulad sa amin, to order din kami pag nagpa-order ng pagkain. Mahirap yung sabaw. Kasi parang ano siya, purong pata. Pata siya na malambot. Ano ba yung budbud? Parang tusok-tusok siya ng mga Tapos parang may fries. Parang bits of pork siya na ginisa, pa-dry. Tapos may mga kikiam, fishball, fries, saka 2 pirasong Shanghai. Kaya tinawag na budbud kasi binudburod siya ng iba-ibang ulam. So, after Kulay Mangyan, ang aming next destination ay Jonas! Yes, ang asawa ng aming hotel na si Johnny. Johnny and Jonah. Tingnan natin kung kaninong fruit shake ang mas masarap. Ang ganda ng buhangin. Oh, ayan Powder na powder. Powder na powder siya. Ay, God. Yung Yun na. Pwede kaming umano. Hindi na tayo bumili ng maliit. Yan, so kabibili lang namin ng tubig sa 7-Eleven. Johnny's. Wow. Guys, so ito na nga, we just got to our room. Nandito ako ngayon sa lounge area, pero guys, dito talaga ako nagulat. Pala talagang sea view yung nabook namin. Medyo doubtful ako nung una, kaya sabi ko, hindi naman beachfront yung hotel. Pero yes, tingnan mo, kitang-kita pala dito kasi nasa 4th floor yung binook naming room. Kitang-kita ang sea. Ayan, no? Wow! Ang ganda, diba? Ayan. So, meron ditong sunbathing area. Ayan. Dun sa loob yung room, and ipapakita ko siya right now. Ayan. Beautiful room. Room tour. Oh, di ba ang ganda? May paano pa. Complement. Kapag abot sa
Lami, oh, ito. Kagaya ng mga may mga hanger, cabinet. wooden. Sa sofa, ang ganda, oh, very comforting. Yung kitchen. Yun, may coffee sila. Oh, merit din, pero yan, may bayad yan. Pag binuksan mo. Jadel! Si Arnilda, oh my God, ang ganda. Tingnan mo, ang linis. May beach towel. Tingnan mo, ang ganda ng enclosure nila. Diba, may water heater. Ang ganda. O, punta na tayo doon. Umakit ka na sa taas. So, parang Ganda. may tao pala dito sa kanso naman. Oh my God. Yan po talaga yung may-ari ng aming room. Opo, nakikitira lang po kami sa kanya. Kita nyo naman po sa kanyang way of mannerism. Siya po talaga yung may-ari. Pwede nyo po ba kami itour sa upper part ng room po na ito? Of course. Let's now start in our most iconic part of my house is the spiral staircase. Now let's go up. As you can see, this is the bed. Of course, this is only for the guests' beds. The view, of course. Yeah, the view. You see the view? Oh my God. Now we will bring it to our master bedroom. Let's go. As you can see, this is the master's bedroom. We have 2 closets. I know, this is not a closet. It's a bathroom. May bathroom pa pala dito. I thought that was... This is where I keep all my money. Yeah, this is all the parts. It's our TV on the remote for the air conditioner. Para kang nasa forest. Tingnan mo, puro kakahuyan. Siguro sa madaling araw, maririnig mo yung mga yang-yang. Ayan, meron pa pala dito mga drawer. And overall, guys, bet talaga namin yung aesthetic ng Joni's kasi para siyang, talaga parang sandy, beachy, earthy, ganun. Ang daming wooden aesthetic, ang bango-bango ng Nasaan ang may-ari ng bahay? Hello, madam. Natae sa sobrang ganda ng room. Baba na tayo. Sana hindi tayo mahulog. 5-star talaga tong accommodation. Tingnan mo naman, oh my God, heaven talaga, magbe-breakfast ka dyan. Pati yung sahig, parang nagbunot, parang binubunutan lagi. Nalala ko tuloy yung bahay namin sa Samar. Nung maliliit pa kami, ganyan ang sahig, laging nagbubunot, may floor wax. Oh my God, ang ganda. Dito, La Concha. Si Lola Concha mo pala to La Perla. Kaya pala naman, La Concha. Oh my God, din si Lola Conchi. La Concha palang tawag dito. Galing naman. Baka na dito si Lola mo kasi La Concha. Ay, nanay. And thank you for coming on this room tour with us. Thank you, Joni's Beach Resort, for giving us this splendid room. Ayan. So, see you in a while. At magpapahinga muna kami at wala kaming tulog galing sa airport. 2 hours later. Daybreak is a joyful time. Just listen to the songbird harmony. It's 3:28 p.m. and maglalakad kami papunta sa place na balak namin kainan, which is called Two Seasons. Nanghiram kami sa lobby ng Joni's na banig for the beach. If only I could stay asleep, at least I could pretend you're thinking of me. 'Cause nighttime is the one time you see in my dreams. We climb and climb, and at the top we fly. Yung Sir Boracay, dyan tayo unang nag-check-in noong 2018 or 19 pa. We are lost in time, and I don't know really what it means. All I know is
So, ang second main target namin for today na kainan ay itong Two Seasons Beach Resort / restaurant. Diba? Kasi marami akong napanood ng mga vlogger sa YouTube. Best recommended nila is yung 4 cheese pizza. Usually, yung mga score nila is 10 out of 10. Tapos yung shiitake mushroom pasta. Must try din daw yun. Sobrang sarap daw. Tapos yung oyster sisig. Hintayin natin yung order kung talagang totoo. Ala, ayan na yung two season shakes ko. Wow! Pizza na lang ang kulang. Oh, thank you. So, anong masasabi nyo sa mga in-order natin? Ano ba oyster sisig? Ang sarap, crispy siya. Hindi mo malalasahan yung alumagisyo ng oyster, yung lansa. Creamy siya. Very very accommodating yung si Sir Jerry. Masarap siya. Especially yung oyster. First time ko rin ata kumain ng sisig na oyster. A single mom who works 2 jobs and loves her kids. Oh my God, cheesy overload. Isang slice parang nakakain ko ng 4 cheese pizza pero 10 over 10 na siya sa akin. Oo nga yung sinasabi nila na masarap nga daw, must try talaga. Kaya talagang kanina pagkagising ko sabi ko, imbes na bukas pa ito pupuntahan, ngayon na natin puntahan. Sinabi na namin to pero napaka-perfect talaga ng weather ngayon. Talagang napaka-blessed namin na ganitong klaseng araw kami dumating, di ba? Yes, sobrang ganda ng binigay sa amin na room. In-upgrade talaga nila yung room namin. Yung original namin na binook, siguro puno na. They had to give us an upgrade. Ganun. Kaya pala dinadayo to. Totoo nga yung sinasabi nila. Kung mag-Boracay ka nga, kailangan nyo puntahan talaga to para matikman nyo na totoo yung mga napapanood. Yung bait ni Lord, nakapunta tayo ng sariling sikap. Pero yung fruit shake nila dito, ibang level. Natikman na namin yung fruit shake ng Joni's, ng Jonas. Pero yung Two Seasons, ano talaga, parang nilevel up talaga nila. Masarap yung sa Joni's at sa Jonas, pero ito talagang masarap na masarap. Panalo din yung aroma nitong shiitake mushroom pasta. Yun. Wow, siguro tong oyster sisig. 130 ba? 130. Yung pizza nila is nasa 900 na ata. Pero worth it yung mga lasa. Hindi, ang masaya dito sa itinerary namin, ibabalance namin yung mga sosyal at pangmasa na kainan. Tapos tamang-tama yan, lalakarin natin papuntang Diniwid Beach. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took a long way. We knew we'd get there someday. They said, Wow, ang gaganda ng mga outfit nyo. May mga banig pa kayong bit-bit. Ngayon ay pupunta kami sa Diniwid Beach. Doon namin nahantayin ang sunset. Yan, nandito na tayo. Dati pinapanood lang natin to sa YouTube. Ngayon, sila nang manonood sa atin. Nakakatuwa. Achieve natin yung plano lang natin dati. you're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. A few inches later. Yan. So, alam naman natin, isa rin sa mga reasons kung ba't special yung pagpunta natin sa Boracay. I-blooper na lang nga. Is because bukas, January 24, ay birthday na ng ating Mother Earth. Day, another year, another life. Thankful na ako na umabot ako ng ganito. Walang masyadong sakit at continuous striving and being hardworking mom for both of you. Parang pag you get to this age, parang
marami ka ng things na nare-reflect sa buhay mo. Nare-realize mo yung reasons kung ba't nangyari yung mga bagay-bagay. Nare-realize mo yung value ng time as you get older. Parang may mga gusto kaming itanong sa'yo. Yes, Tito Boy. Handa ka na ba sa fast talk? Siyempre, like, super young ka pa, di ba? Pero, Young always. Mami, if makakausap mo yung sarili mo 10 years ago, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? 10 years ago, OMG. Ibang next question na lang, Tito Boy. Ay, Joke lang, serious. 10 years ago, siguro, kung makakausap ko yung sarili ko, sabihin ko, charot. Sabihin ko, Senda, be strong. Life is not always perfect. Siguro, mas lalong laliman yung nananampalataya mo kay Lord. Kasi, alam niyang silent fighter kayo. Ito talaga, silent fighter lang naman ako. Kung ano yung kaya kong gawin na hindi ako magsasalita, ginagawa ko na lang. Tapos siguro ganun nga, Send be strong kasi malalagpasan mo rin yan. Ito, 10 years ago, nandito na tayo, nakalagpas na tayo sa ganung pagsubok. Kaya thank you, Lord. Ganon. Congratulations, Senda. Ayan, yes naman. Congratulations, our mommy, for finding who you really are. Finding who you really are. Kumbaga dati caterpillar siya, ngayon meron na siyang wings. Isa na siyang butterfly. O Miguel, baka may gusto kang itanong sa ating mother o mother. Mami, di ba, birthday mo na bukas. What's the most surprising things about turning 50 years old? Ay, mali. 30 years old. Charot. And another Tito Boy. Siguro, reaching the age of 50 is more mindful sa mga bagay-bagay. Kasi alam ko na yung mga do's and don'ts eh. Hindi katulad nung 20 years ago, 10 years ago. Ima-mind mo na lahat, lalo na kayo, nandyan kayo ni kuya mo. Lagi ko kayong kinoconsider sa mga decision ko. So ngayon, mas matured, mas focus sa sa pag-iisip ko anong business ang pwede kong may offer sa mga customer kasi gusto ko continuous lang tayo, magtulungan tayo lagi. Kasi tingnan mo naman, nakapag-travel tayo dahil sa sipag nating tatlo. Kaya yun, mas focus ako ngayong 50. Kumbaga, sinasabi ng iba, di ba, life starts at 40. Pero, we believe that life gets better at 50. Oh, yes naman, yes na yes. I'm super proud of my mother. And when I grow up, I want to be like my mother. You wanna be a mother. Ayan, sige. At this point, syempre, sobrang bata mo pa. And your whole life is still ahead of you. What skills or hobbies ang gusto mo pang matutunan? Syempre, alam namin marunong ka na magluto. Yun na yung passion mo sa buhay. Pero baka mamaya, gusto mo pala mag-bartending o gusto niya pala mag-gymnastic. O ganun. Ano bang mga hobbies or skills? Kasi di ba it's never too late naman na matuto or to pick up a new skill to learn sa ating life, di ba? Siguro yung mga hobbies ko kasi sa ngayon fashion ko talaga yung mag-learn pa ng another more cooking skills. Tapos gusto ko yung tulad ngayon, gusto ko kung magta-travel tayo, lagi tayo magkakasama kasi yun nai-enjoy ko talaga kasi tayong tatlo banding talaga eh. Yun ang inilook forward ko na gusto ko may ma-fulfill pa akong isang bagay, may ma-create akong isang product o another level of product na pwede kong may offer sa mga customer natin. Kasi yun lang naman ang way of comfort sa sarili ko na na-appreciate nila yung product ko kasi may mga repeat orders. Yun, gusto kong i-enhance pa more lalo yung skills ko about cooking. Kasi everyday naman kailangan may learning tayong nararanasan. Ay, wait lang. May naisip akong tanong. What theme song will you dedicate to this chapter of your life? Ako kasi pag may naririnig akong yung beat na medyo dancey, yung parang parak, more on rock, disco, 80s. Gusto ko yun. May naisip akong kanta yung I am the end. Yun. Parang ang sayang tanong, parang ang sayang kanta kanta ba? Tapos parang ang ganda ng beat. Yun. Para alam ni Mami, yun ay by Lady Gaga. Kaya actually, kinontak namin si Lady Gaga
At pagbalik namin sa hotel, nandun siya para i-perform ang Edge of Glory for my mom's birthday. O ano? Really? Kasi medyo may budget talaga tayo, kaya yung talent fee ni Lady Gaga. Tapos natawaran natin si Lady Gaga. Kaya ayun, ipa-perform daw niya yung Edge of Glory mamaya. O ayan, palubog na pala yung araw, so didilim na rin. Kaya ito na yung last question ko sa'yo. Di ba mami nung bata ka, may mga things na hindi ka nare-realize sa pag nakikita mo sa ibang tao, ha? Ba't nila ginagawa yan? Or ba't ganyan sila mag-isip? Ba't ganyan yung outlook nila sa buhay? Pero ngayong at this age, 50 years old, ano yung isang bagay na dati medyo ginajudge mo yung mga tao or parang sinaside-eye mo sila kung ba't ganun sila mag-isip or ba't ganun sila tumingin sa buhay. Pero ngayon, naiintindihan mo na, nakaka-relate ka na. Thank you for that very long questions, Tito Boy. Si normal talaga sa medyo kabataan na hindi talaga nagmamind sa mga suggestion, lalo na sa mga opinion ng mga magulang. Yan na si mataas ang ego nung feeling nila tama sila. Ganon din ako nung kabataan ko, maraming nagsasuggest. Siyempre, ikaw, kala mo kaya mo, hindi naman pala. Ngayon, siyempre, matured na ako. Alam ko na yung mangyayari kasi lalo na nandyan kayo. Sabi ko nga sa inyo, lagi kong kinoconsider yung future nyo. Kasi gusto ko, pagdating ng araw na may maibahagi ako sa inyo kahit kunting maiiwan ko sa inyo na pwede nyong paghatian. Kaya nagsisikap ako na kahit paano makakasave ako. Kasi gusto kong meron kayo. Ayokong mawalan kayo. Ayoko yung manghihiram kayo sa iba. Ganon. Charot. Yun, kaya more matured tapos more focus nga ako ngayon sa inyo. Lagyan ng sad music yung part na to. Mindful talaga. Tapos pag mga kunting lang, huwag mo intindihin. Basta mag-focus ka lang kung ano mo yung parang gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Ganon. Yun. Kaya kayo, ayusin yung mga desisyon niyo. Charot. Ni-enjoy natin yung sunset. Let's take this moment to be grateful for everything. Hindi lang for the fact na nakapunta tayo dito, pero for the fact na magkakasama tayo in the first place. I hope in the future, tuloy pa rin tong pagkakasama. I love you, Mommy. I love you, Mami! So on to our next destination. Yes, it's Idolicious Chicken Bacolod Inasal. Kay bilis naman maglako ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pa ang isang kisat mata. Kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Daig mo pa ang isang kisat mata. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa Chicken Bacolod Inasal by Idolicious. Kainan na na-discover namin dahil sa isa sa mga favorite vloggers ni Mami when it comes to Boracay. Si Mark Paragas. Hindi ko magaya yung tawa. Kaya lang, nakakasad. Wala silang kansi. Yun yung hinahanap ko. Sinalang pina-order ko yung mga anak ko. Tapos nag-order kami ng manggonada. Parang may kick siya ng konting spicy. Tapos malasa mo yung mangga. So sad, wala silang kansi. Pero yun, mukhang nag-enjoy naman sila sa pagkain nilang batong chicken bacolod inasal. In-order ko yung MP meal kasi may free daw na drinks. Follower naman ako ni Mark Paragas. Siyempre hindi siya nalalayo sa Mang Inasal kasi masarap naman talaga ang Mang Inasal eh. Mas tender yung meat dito sa Chicken Bacolod Inasal. Ito yung last stop namin for today, for day 1. Nakakatuwa lang kasi day 1 pa lang pero parang ang dami nang nangyari. Parang nag-align talaga yung mga bagay ngayong araw. Ang ganda dito sa Idolicious, napaka-open ng space. Like, sobrang hangin guys. Sana hindi mahangin yung audio. So yeah, kakain muna kami.
nangyari today, this morning. Sa-surprise natin si Mami. Surprise!